Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong araw, ginugunita natin ang Our Lady of Fatima. Naway sa pamagitan ng panalangin ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria, dinggin niya ang ating mga kahilingan, lalong-lalo na para sa ating maayos na kalusugan, gayon din naman sa mga kapatid nating may karamdaman, sa mga nasa ospital at nasa kanilang tahanan. Gayon din ating ipagdasal ang ating bansa, na naway magkaroon tayo ng maayos na kinabukasan sa ating pagpili o paghalal sa mga kandidato. Naway puspusin sila ng Espiritu Santo na sila'y maging isang mabuting pastol para sa atin, maglilingkod sa ating bayan, sa ating lahat, pagkalooban sila ng Diyos ng pusong handang magmahal, lalong-lalo na sa mga mahihirap nating mga kapatid. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, buong kababaang loob, hilingin natin ang pagkapatawad ng Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming mabuting pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang aming daan tungo sa Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang nagpapagaling sa aming karamdaman. Naway ipakita mo sa amin ang daan upang makita namin ang mga paghihinagpis ng aming mga kapatid na may sakit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Sipre, at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita. Ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Sipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniniwala at nananalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia.
Isang taong singkad silang nanatili roong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao, at doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin ang tanang bansa, ang Panginoong dakila. Purihin ang tanang bansa, ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan na angka ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Purihin ang tanang bansa, ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansay sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia, at tungkol sa Sion, yaong sabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ang tanang bansa, ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng tao'y do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ang tanang bansa, ang Panginoong dakila. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglabing na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagkatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kaniya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo lang tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang pagod. Pagod pumila kahapon? Nakaboto po ba kayo? Sa tingin ko sa resulta, bagamat partial and unofficial, merong konting pag-asa sa resulta ng ating halalan. Sana'y sa mga susunod na halalan, patuloy tayong liwanagan ng Diyos, liwanagan ng Espiritu Santo. Ito naman ay para sa ating mga kapakanan. Ngayong ginagunita natin ang Mahal na Birhen ng Fatima, gusto kong pagnilayan yung tungkol sa pagkapakita ng Mahal na Birhen, apparition.
pagkapakita niya. Maraming pagkakataon na nagpakita ang ating mahal na Birhen sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang dahilan, sa iba't ibang tao. Laging ang mahal na Birheng Maria ay nagpapakita, nagpapaalaala sa atin na magkaroon tayo ng malalim na kaugnayan sa kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo mga kapatid, ang Diyos naman talaga, hindi lamang ang mahal na Birhen, ang Diyos naman talaga, laging nagpapakita sa ating lahat. Nagpapaalaala sa atin na tayo ay magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Ano yung pinaka mainam na pagpapakita sa atin ng ating Panginoong Hesus? Siyempre, ang Eucharistia. Ito lagi. Dito niya ipinakikita ang kanyang presensya sa ating lahat. Sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo, nandoon si Kristo. At si Kristo talaga iyon. Ang salitang ating pinakikinggan sa misa, presensya ng Diyos iniyon. At sa inyo po na nagsisimba sa atin na dumadalo sa Santa Misa, nariyan ang presensya ng Diyos. At sa minister o doon sa paring nangunguna sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ng mga binanggit ko, andoon ang presensya ng ating Panginoon. Ang problema lang po sa atin, mahirap talagang maramdaman. Siguro'y maraming distraction, maraming mga bagay na nagiging hadlang para mapansin natin ang kanyang presensya. Pero lagi ko pong sinasabi ito at uulit-ulitin ko po sa pagdiriwang ng misa, nariyan si Kristo, buhay si Kristo, kasama at kapiling natin. Ito po yung problema sa mga Hudyo sa ating ebanghelyo ngayon. Kung ikaw ang Kristo, sabi nila, sabihin mo na ng tiyakan, siguraduhin mo na, sabi ng mga Hudyo kay Kristo, kay Jesus. Anong sagot ni Jesus? Aba, matagal ko nang sinasabi, ako nga ang Kristo. Ayaw lang ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa, sabi ni Kristo. Sapagkat nakikinig kay Jesus ang kaniyang tupa. Nakikinig kay Jesus ang kanyang tupa. Kaya alam po ninyo, kung gusto natin mapabilang sa angkan ng Diyos, kay Jesus lamang tayo makinig. Sa kanyang salita lamang tayo makinig. Ang taong hindi marunong makinig, madaling mapahamak. Ano yung sabi sa atin nung tayo'y bata pa? Ang sabi, bilugan ang tamang sagot. Hindi nagbasa ng panuto o ng instruction o ng direksyon. Abay, ginuhitan o salit na tama na mali pa. Kaya ang mga taong hindi marunong makinig, lalong-lalo na kay Kristo, napapahamak. Kaya yung paanyaya ko kahapon o nung linggo pa, sabi ko, bago ho kayo bumoto, magdasal. Makinig kay Kristo. Ano ang gusto niyang, o sino ang gusto niyang iboto? Kasi ganoon naman po talaga, pagkahalalan, may talo, may panalo. Pag natalo yung kandidatong binoto mo, ganoon talaga ang buhay. Ang ipagdarasal natin, manalo man o matalo ang ating kandidatong binoto, sana'y taong bayan pa rin ang panalo. Ipagdasal natin na yung mga binoto natin at hindi nanalo, tanggapin nila yung kanilang pagkatalo. At yung mga nanalo, pero hindi natin binoto, ipagdasal natin, liwanagan sila ng Espiritu Santo. Maging mabuting pastol sila. Maging tupa at the same time. Ibig sabihin, marunong makinig kay Kristo. Marunong tumulong sa mga mahihirap. Tapos ng eleksyon, tapos ng kampanya, di wala na yung mga simpleng tao. Di ba?
Wala na yung mga nagsasabing sila ay mabuti at hindi nagnakaw. Wala na yung ngumingiti sa atin. Ibig sabihin, back to normal ulit ang buhay. Huwag naman sana. Maging tapat sila. Ipagdasal natin iyan. Yung paanyaya sa atin ni Kristo na maging tupa, ipakita natin sa pamamagitan ng pampalagian natin pakikinig sa kanyang tinig. Sa pamamagitan ng ating malalim na pananalangin, malalim ng debosyon sa salita ng Diyos, sa salita ni Kristong muling nabuhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, na ang poon ay tumindi bilang hukom natin. Alleluia, 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 Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod nawan tanggapin ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyang ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose na kabiyak ng kaniyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ilagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iginhawa ko. Lubos, handog ng himlayan, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas, siyang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iginhawa ko. Lubos, madilim na lampag man ang tatahakin ko. Wala akong sinda, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tanga niyang pamalo, siglat ang gulang ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iginhawa ko. Lubos. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya
at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Handog ng himlayan, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawa, sa tumpak na landas siyang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ko lubos. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin ng pagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kaniya ay magpagindapat na aming paglingkuran. Ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na May 23, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaaniyahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawaing pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Natatangi po sa buwang ito ang Oplan Pagbibinata, libreng tuli para sa mga magpapalista sa unang 100 mga kabataan na may edad 5 hanggang 16. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga detalye. Ika-4, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay may programang Little Padre Pio Contest. Inaaniyahan namin ang mga batang lalaki, edad 5 hanggang 10, na magbihis gaya ni Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan na ipapadala sa official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15. Sa May 16 po, ang posting ng mga official entries at kinakailangang makakuha ng engagement ang picture sa pamamagitan ng like, comment at share. Ang pinakamaraming engagement ang mananalo ng 5,000 para sa first place, 4,000 para sa second place, at 3,000 para sa third place. Inaaniyahan rin po namin ang mga kalahok na dumalo sa birthday mass ni Padre Pio sa May 25, 9 ng umaga, para sa announcement ng mga nananalo. Nawa, ang buhay ni Padre Pio ay ipamalas natin at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan. Ika-5, ikinagagalak po naming ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon, isang pilgrimage sa Roma mula October 3 hanggang 17, 2025. At bukas po ang paglalakbay na ito para sa lahat ng mga nagnanais sumama. Napaka-espesyal po ng pagkakataong ito dahil ito ay kasabay ng ilang mahalagang kaganapan. Sa awa ng Diyos, mari po tayong magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa. Dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod at maranasan ang Jubilee Year sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Volto Santo, Sacred Place. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco,
at mabisita na rin po si Santa Clara at sa San Giovanni Rotondo upang dalawin si Padre Pio. Isang magandang pagpapalaala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio. Mayroon po tayong misa sa bawat lugar na ating pupuntahan. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para po sa mga karagdagang detalye o kung nais nyo pong sumama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Mark Ian Abu o Crizel sa mga numerong ito, 0998-3070-680 or 0977-803-4197. Ang deadline po ng ating palistahan ay hanggang May 15 lamang. Naway magsama-sama po tayong lahat sa biyaheng ito. Ang ating pong susunod na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayuno po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng magapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Magsiyuko po. Manatili po tayong nakatayo. Iyuyuko lamang po ang ulo. Pagpalain kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay maghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal ng mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo.